Alam mo ba na meron pa lamang nag-iisang championship ang Dallas Mavericks? At bago sila Luka Doncic at Kyrie Irving ay meron pa lamang iilang notable players ang kupunan mula nang mabuo ang prangkisa. Ang Mavericks ay naitatag noong taong 1980 at tulad ng karamihan sa mga expansion team ay nahirapan ang Mavericks sa kanilang mga unang season sa NBA. Ang kupunan ay nagtala ng kanilang first winning season at nakapasok sa playoffs sa kanilang ika-4 na taon sa liga dahil sa mga young stars na sila Mark Aguirre, Derek Harper at Rolando Blackman. Nagsimula ang turnaround ng Mavericks sa pagdating ng point guard na si Steve Nash at forward na si Dirk Nowitzki bago ang 1998 to 1999 NBA season. Taong 2000 naman ay nabili ng negosyanteng si Mark Cuban ang Dallas Mavericks. Bilang pagsisimula ng isang bagong panahon para sa Mavericks ay agad na nag-upgrade ng mga pasilidad ng team itong si Mark Cuban at ginawa ang Dallas na isang kaakit-akit na lokasyon para sa mga free agent na players sa unang pagkakataon. Pinangasiwaan ng head coach at general manager na si Don Nelson ang pagkuha ng mga kalidad na players at talent sa Dallas Mavericks. Ang kupunan ay nagsagawa ng mga high-powered offense na pinangungunahan nila Steve Nash, Dirk Nowitzki at sharpshooter na si Michael Finley. Ang Mavericks ay karaniwang isa sa mga nangungunang kupunan sa Western Conference sa kabila ng paglisan ni Steve Nash sa Dallas noong taong 2004 papunta sa Phoenix Suns na kung saan ay nanalo ito ng back-to-back MVP award taong 2005 and 2006. Sa kaparehas na taon ay umabante ang Dallas Mavericks sa kanilang kauna-unahang NBA Finals appearance sa kasaysayan ng kupunan nang matalo sila ng Miami Heat na pinangungunahan ni Dwayne Wade at Shaquille O'Neal na umabot lamang sa Game 6. Pagkatapos nito, ang Mavericks ay nagkaroon ng pinakamagandang win-loss records sa regular season ng NBA noong 2006 and 2007 season na mayroong 67 wins and 15 losses na siyang number 1 sa buong liga, ngunit nakaranas ng playoff disappointment sa unang round ng playoffs matapos silang maging unang top seeded team na natalo sa 7 laro ng serye sa isang 8 seeded team na Golden State Warriors. Tapos ito ay nanatili ang Dallas Mavericks na isa sa pinakamalakas na kupunan sa NBA nung panahon na yun. At noong 2009-2010 season, ito ang naging ika-4 na kupunan sa kasaysayan ng liga na nagtala ng 10 magkakasunod na season na hindi bababa sa 50 wins record. Taong 2011 naman, sa likod ng napakalaking playoff scoring ni Dirk Nowitzki, ang Mavericks ay muling umabante sa NBA Finals kung saan tinalo nila ang Miami Heat upang makuha ang kanilang kauna-unahang NBA Championship. Pagkatapos nito noong 2012-2013 season, isang tumatandang kupunan na ang Dallas Mavericks at nakapagtala lamang ng 41-41 win-loss record at sa kaparehas na taon ay natapos ang kanilang 12 years playoff streak. Sa sumunod na season, nanalo ng 49 games ang Mavs at nasungkit ang playoff spot bilang pang-8 team sa West. Pumasok din sila sa playoff sa sumunod na 2 season. Ngunit kailanman ay hindi umabante ang kupunan sa unang round sa 3 pagkakataon na iyon. At noong 2016-17 season, humina na ang roster ng Mavs dahil hindi na gaanong epektibo si Dirk Nowitzki. Sa sumunod na 2 season, nagpatuloy ang Mavericks na gumawa ng mababang win-loss record. Ang role ni Nowitzki ay nabawasan pa hanggang sa siya ay nagretiro pagkatapos ng 2018-2019 season. Jason Kidd. Si Jason Kidd ay na-trade pabalik sa Mavericks noong 2007-2008 NBA season at kita na talaga ang pag-edad nitong si Jason Kidd. Ang dati nitong bilis ay nawala na, gayon din ang kanyang elite na depensa. Ngunit sa kabila nito, basketball IQ ni Kidd ay hindi nawala at naging isang legitimate na shooter sa 3-point area. Noong 2011 title run, si Jason Kidd ay isang malaking bahagi dahil sa kanyang mga 3 points. Bukod sa franchise player ng Mavs na si Dirk Nowitzki, si Kidd ay isa sa mga pinakamahalagang contributor sa kampyonato ng Dallas Mavericks. Noong 2020-2021 season ng NBA, naging head coach ng Mavericks si Jason Kidd. Sa kanyang kauna-unahang season sa kupunan, umabante ang Dallas Mavericks sa Western Conference Finals. Gayunpaman,
ang koponan ay natalo sa Golden State Warriors. Luka Doncic. Sa kanyang rookie season noong 2018-2019 season, grabe ang hype dito kay Luka Doncic. Nag-a-average ito ng 21.2 points, 6 assists at 7.8 rebounds per game. At nagkaroon din nito ng 7 triple-doubles at naging Rookie of the Year noong year 2019. Sa sumunod na season, si Luka ay nagkaroon ng mas magandang performance dahil nag-average siya ng 28.8 points, 9.4 rebounds at 8.8 assists per game at naging pang-apat sa MVP voting. Ang 21 years old na si Luka Doncic ay naging pangalawang pinakabatang player ng NBA pagkatapos ni LeBron James na nasa top 5 MVP voting. Sa taong ding iyon ay nakapasok si Luka Doncic sa NBA playoffs sa unang pagkakataon. Ngunit ang Dallas Mavericks ay natalo sa unang round. Nagkaroon siya ng isa pang malakas na season noong 2020-2021 season. Tinulungan niya ang Mavericks na bumalik sa playoffs. Gayunpaman, sa ikalawang pagkakataon ay natalo ang koponan sa kanilang unang serye. Patuloy na naging isa sa mga elite player ng NBA itong si Luka Doncic. At noong 2021-2022 season, nag-average ito ng 28.4 points, 9.1 rebounds at 8.7 assists per game at pinangunahan ng koponan sa Western Conference Finals. Gayunpaman, natalo ang Mavericks sa Golden State Warriors na umabot lamang sa 5 games. Kyrie Irving. Natagpuan ni Kyrie Irving ang kanyang bagong tahanan kung saan siya ay naglalaro kasama ang Slovenian superstar na si Luka Doncic sa ilalim ng head coach na si Jason Kidd. Si Kyrie at Luka ay bumuo ng isa sa pinakamalakas na offensive duo ng liga at ang koponan ay nanalo sa kanilang first round matchup laban sa Los Angeles Clippers ngayong 2024 NBA playoffs at pinalaglag ang batang team ng OKC na umabot lamang sa Game 6. Dereck Lively II. Si Dereck Lively ay originally picked ng Oklahoma City Thunder noong 2023 NBA draft. Ang kaso ay na-trade dito sa Dallas Mavericks bilang kapalit ng draft rights dito kay Cason Wallace at Davis Bertans. Pagdating naman sa mga role players ng Mavericks, addition nila Derrick Jones, PJ Washington, Daniel Gafford at Dereck Lively sa koponan ang nagbigay ng athleticism at tangkad sa Dallas Mavericks. Dahilan upang mas maging elite ang opensa ng team. Dahil bukod sa dynamic guards na mayroon ng koponan, ay threat ang shooting sa 3-point area ni Derrick Jones at PJ Washington. Dagdag mo pa ang high flying ability ng dalawang players na ito at syempre kasama na rin ang depensa. Speaking of depensa, andyan din ang dalawang big man na sila Daniel Gafford at Dereck Lively II upang mag-anchor sa loob ng paint at kita naman ng lahat na pagdating sa opensa ay lob threat ang dalawang big man. Hindi lang yan dahil maaasahan din sila sa pag-grab ng offensive rebounds at defensive rebounds na napakalaking tulong sa dalawang superstars nila na si Luka at Kyrie. Ito na maaari ang ikalawang kampyonato ng Dallas Mavericks. Pagkatapos talunin ang Minnesota Timberwolves ay haharapin nila sa finals ang Boston Celtics ni Jason Tatum at Jaylen Brown. Magandang bakbakan to mga idol. Ikaw, sino ang take mo ngayong NBA Finals? I-comment mo lang dyan sa baba at paki-like mo na rin itong video bilang suporta sa aking maliit na channel. Hanggang sa muli, maraming salamat. Peace out!